araw! Ngayon pong araw na to ang ika-4 na taon ko po dito sa Hong Kong. And hindi pa rin po ako makapaniwala dahil nakatagal po ako ng 4 na taon dito. Ayan, ipinagpapasalamat ko po yan kay God. Ayan. Dahil po, nakatagal po ako ng ganong katagal, syempre po. And suot ko pa rin po ngayon ang t-shirt namin nung gumraduate kami. Ayan. Shout out sa aking mga kabatch 1, 3, 4. And may motto po kami na we never dream about success and we work for it. So, ayan. So, kaya memorable po to sa aking t-shirt na to and kaya sinuot ko po to ngayon para po hindi po mawala yung pinaghirapan po namin dito kasi bago kami makagraduate, ang dami po namin pinagdaanan dyan. Yung training sa lahat po, ayan. So, marami kaming pinagdaanan dyan. Lalong-lalo na po yung pagsasalita or pagsusaulo po ng Cantonese. So, yun po yung nagpahirap sa amin. Pero kahit pa paano naman po, ayan, nakatulong din naman po sa amin yun. Kasi nga po, lahat ng natutunan namin sa training, ganun din po yun dito yung ginagawa namin dito sa Hong Kong. So, yan. Pinagpapasalamat ko yan sa training center namin at naging okay naman po and nagagamit po talaga namin siya dito sa Hong Kong. Shout out sa lahat ng mga kabatch ko po. Ayan. So ibang-iba po kasi yung napuntahan naming amo. Yung iba po ay naandito pa rin po sa Hong Kong. Yung iba naman po ay lumipat na po sa ibang bansa. At yung iba naman po ay nasa Pilipinas. So, iba-iba po talaga yung napuntahan namin. Kaya, nag-iba-iba rin po yung iba ng bansa. So, yan. Pinagpapasalamat ko po kay God dahil dinala niya po ako sa mabait na amo. Kaya po, hanggang ngayon ay naandito pa rin po ako ngayon. Kahit na 4 na taon po. And, kapipirma ko lang po ulit ng bagong kontrata. So, panibagong 2 taon na naman po iyon. So, kasi nga po, kailangan pa rin and kailangan pa rin ng pamilya, kaya nagtitiis pa rin po ako dito. Ayan. So, saludo rin po pala ako sa mga magulang at nanay na nandito po nasa iba't ibang bansa po. Kasi lalo na po yung matatagal na mas matagal pa po sa akin. So, marami po kasi ako nakakakwentuhan or nakakakilala po ako dito na mas matagal pa po talaga sa akin. Yung iba po ay 10 taon, yung iba po ay 18 taon. So, saludo po ako sa kanila dahil nakakayanan po nila yung ganong katagal na malayo po sa anak at sa pamilya para lang po mabigyan ng kinabukasan or mabago yung buhay nila. Ayan. Ang number 1 kalaban po ng isang OFW ay ang homesick. Totoo po yan. Sa eroplano pa lang nga po, yung paakyat pa lang, yung palipad pa lang po yung eroplano. Sa Pilipinas pa lang ay umiyak na ako. So, talagang, alam mo kasi na nalalayo ka na. So, mapapaiyak ka po talaga. And syempre, yung 1 buwan ko po dito, so, talagang umiyak po rin ako noon. Kasi nga, syempre, malulungkot ka, diba? Yung habang nagdilikpit ka ng plato, nasa loob ka ng kwarto, ayan. At syempre, pag nasa loob ka ng simbahan, ayan. So, talaga pong tumutulo yung luha nyo po. Ayan, tulad nito, tumutulo na naman yung luha ko. So, talagang, lalo na't makakarinig ka po ng kantang Tagalog. So, ayan. So, talagang, ma-homesick ka po talaga. Totoo po yun. And yun nga lang po, kailangan mong tiisin kasi nga kailangan ng pamilya mo at may pangangailangan sila. Marami pong OFW na hindi po nakayanan yan. Meron po talagang tumalon po sa building. Meron naman pong nakita sa loob ng kwarto na wala na pong buhay. Ayan. So, siguro po dahil sa problema na rin po sa pamilya at syempre po yung mga problema po dito nagsabay-sabay. Kaya po hindi nila nakayanan. So, totoo po yan. Depression po is real. Ayan. So, kaya po nagagawa po nila yan. Kaya sa lahat po ng mga may pamilya po na nagtatrabaho po sa ibang bansa. So, wag niyo po wag niyo pong hayaan na wala po kayong connection sa kanila. I-text niyo po sila, tawagan niyo po sila, at
i-less nyo po yung pagsasabi po ng problema. Kasi po, yung pag-iisip po namin dito ay iba po. Talagang madadagdagan. Siyempre, yung problema pa sa Pinas. Tapos yung trabaho mo dito, paano kung nagka-problema ka din, di ba? So, parang yung utak mo, di ba, sasabog. So, kaya yung iba, ang ginagawa nila, so, yan. Mukasan po yung buhay nila. So, di ba nakakalungkot? Sana po, isipin po ng mga pamilya natin na mahirap po talaga ang nasa ibang bansa at mahirap po ang lumayo at mawalay po sa pamilya nila. Lahat pala nangyayari sa ating buhay ay may dahilan. Yung mga problema natin, yun pala yung nagpapalakas sa atin. And syempre, sa lahat ng mga pinagdaanan ko, alam ko na yung mga past ko po ay talagang mahirap po yung pinagdaanan ko. Pero yun po pala yung nagpapalakas sa akin. Yun po pala yung way ni God para maging matatag ako. Kasi nga po, mahina yung loob ko. Ayan, kaya po, nakarating ako dito sa ibang bansa. Ayan, dito po sa Hong Kong. So, yung mga pinagdaanan kong hirap, yun po yung nagpatatag sa akin. Kaya po, tumatagal po ako dito. Ayan. So, lahat po pala ay may dahilan. So, thanks God dahil po sa mga problema pong yon or dahil sa mga pagsubok na yon, nakayanan ko po na tumagal po dito at magtrabaho po sa ibang bansa at malayo sa pamilya ko. Ayan. So, yan. Sa lahat po, ayan, dapat po maging proud po kayo sa inyong mga mahal sa buhay na nasa iba't ibang bansa. Lalong-lalo na po ang mga magulang nyo po or ang mga nanay at tatay nyo na nasa ibang bansa, ayan, mahalin nyo po sila at saka pahalagahan nyo po sila. Yung sa bawat padala sa inyo, sa bawat mga bagay na binibigay nila po sa inyo ay pahalagahan nyo po. Dahil pinaghihirapan po namin yan dito. Or pinaghihirapan po nila yan. Yung puyat, pagod po talaga. Ayan. Bago po nila kitain yan or bago makabili po ng mga bagay na pinapadala po sa inyo. Ayan. So, hanggang dito na lang po and salamat po sa inyong pananood. Ayan. And sana po, ayan, magbago po yung tingin nyo sa lahat ng mga OFW dahil hindi po talaga biro ang malayo sa mga mahal po sa buhay. Lalong-lalo na po sana. Okay, paalam po. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago.